Ayan, eto bago lang. Tapos mukhang ano, para siyang cystic acne. I-record mo na lang. Eto na po ang aking mini garden. Tapos, nagdagdag pa ako ng added layer. Nagdagdag ng added. Sa September kasi, may ganap kami. Nabago talaga yung aking body clock, guys. Ayan, so ganyan ang status ng aking office ngayon. Magulo. At kailangan ko talagang mag-ayos, mag-organize. Kasi yung sa yung sa school supplies ng mga anak ko, pasensya na tsura ko. Maliligo pa lang kasi talaga ako. So, yung sa school supplies ng mga bata, ayan, as you can see doon sa may bandang dulo. Ayan, dito ko planong ilagay yung mga school supplies ng mga bata. Kaya lang kasi, hindi ko pa siya na-organize. Bala kong ilipat yung, yan, yung cabinet na isa, itong medyo mataas. Ililipat ko doon, dito, sa pwesto na yan. Lilipat ko dyan, tapos ilalagay ko yung mga gamit para hindi halo-halo. Kasi, ito lang yung unang ginagamit ko. Ang problema naman, parang sobrang dali niyang ma-access ng mga bata to the point na nauubos agad. Yung parang kuha na lang sila ng kuha. So, plano ko na magbukod ng ibang mga school supplies para kung ano lang yun nandito, yun lang yung kukunin nila para meron pa akong reserve. Kasi nauubos Gusto ko sana parang anytime na kailangan nila, meron naman silang parang di natatakbo para bumili pa, diba? Kaya nga lang, pag nandito at kita nila agad lahat, madali nga nauubos na abuse. So, maganda yung meron lang akong backup, sarili kong backup. Tapos, kung ano lang yung lalagay ko dito, yun lang yung pwede nilang gamitin. Ganyan. So, i-organize ko muna. Yun lang, kailangan ko talagang humanap ng time para magawa ko yun. And as you can see, eto, yan. Yung luggage na yan. Pina-repair ko kasi kay husband yung kay daddy yung gulong. Kasi luma na yan. Pero sa September kasi, may ganap kami. So, pupunta kami Palawan. Siyempre, first time namin magta-travel. So, kailangan, naka-ready na yung mga luggage. Iisa pa lang to. So, kailangan ko munang umorder na rin sa Shopee ng, kumaga yung hindi naman ganun kamahalan. Kasi, 5 kami magta-travel, diba? So, wala kami gagamitin na pangdala ng mga gamit. Ang meron lang ako, mga bags nila for school. Masyado yung, kumaga for me, maliit yun para sa mga gamit namin. Nasa 4 days din kaming nandun. Tapos mga bata pa. So, syempre, diba, nag-check na rin ako sa YouTube ng kung ano yung mga dapat na dalhin, or kung ano yung gano'n lang karami, mga 7 kilos maximum. So, may idea na ako, nag-ready na ako paunti-unti ng mga dadalhin naming gamit. Kailangan ko na lang yung lalagyan na pwede naming paglagayan. And nakita ko sa Shopee, meron naman mga mura-mura lang na luggage, mga 800 plus to 1,100, ganyan. Siguro yan na lang muna. Inisip ko lang kung dadalhin ko pa ba yung laptop ko, or totally, no work muna tayo doon. So, yun na, pag-iisip ako. Anyway, ayun, as you can see, nasa purging stage pa rin ako ng ngayon pagre-retinol. Kaya, ayan. So, hopefully matapos na rin. Kasi, pa to parang July pa lang nagkakaroon na ako. Tapos ngayon, meron pa. So, I hope hindi naman ako gumagawa ng anything wrong. Kasi sinunod ko naman yung mga kung paano siya dapat gawin. Tapos, baka magpagupit na ako kasi tamo. Ang init na kasi talaga kaya nagpupusod ako. Anyway, hindi ko na kwento sa inyo. Ililipat ko muna yung mga gamit ko. Kumbaga, i-schedule ko muna kung kailan ako mag-aayos dito sa bahay. Ito, lalo sa office ko. Ang init. Tapos, yung gamit ko ngayon, ito, yung mga laptop, ganyan, ililipat ko muna sa labas kasi dito ako mag-work sa labas. I-update ko kayo kung ano magiging ganap namin sa papuntang Palawan. Kasi first time lang namin sasakay ng airplane, di ba? So excited. Ayun nga pala, ito. Nag-i-start na ako bumili rin ng mga gamit na gagamitin ko para sa pag-organize ng aming mga school supplies. So, kung gusto nyong ma-update kayo tungkol dyan, let me know ha. I-organize ko, gusto ko sana i-share yun sa inyo kung paano. And give me some insights din kung paano kayo nag-organize ng mga gamit ng mga kids niya. Yes? Ano naman gagawin nyo? Ito? Okay. Ayan, gagawa po siya ulit ng DIY toy niya. Ayusin ko! Yun yung bike. Pati nga ng bike. Siya lang po gumagawa niyan. Sabi ko, pag-aralan niya kung paano niya mapapaikot yung gulong. Yan. Dinikit niya kasi ng glue stick
Sanay na siya mag-glue stick at saka kahit yung glue gun na glue gun, sanay na siyang gumamit tsaka mag-glue stick na tinatapat lang sa kandila kasi nasira yung glue gun last time. Tinuruan ko siya mag-manual. Nakuha din niya. Yun lang, kung mag-guide mo lang sa pagbubukas. Pagsisindi talaga ng kandila. Pagka di ba magtutunaw ka ng glue stick. Ha? Init yung table. Mainit. Buksan mo kasi electric fan. Mainit talaga. Init yung table. Mainit nga kasi kaya nga binuksan ko tong office kasi ang init ng singaw. Teka, magsiset up muna ako sa labas. Ayun po, oh. Nag-ayos muna ako. Yes. Gatmari kasi tinuturuan ko talaga siya yung sanay siya gumawa o gumamit ng mga bagay-bagay sa loob ng bahay. Basta with guidance lang talaga. Para hindi siya yung sobrang, mami patulong, ganun. Sanay na rin siya. So, ayan, naka-ready na yung mga gamit natin. Naka-setup na. Ito, para sa lalagyanan ng phone. Pagka nagba-browse ako or meron akong tatawagan for pre-screening. Tapos yung laptop. Oh, yung charger na lang pa yung kulang ko. So, ayan. Ganyan lang ang setup natin. Dati kasi naka 3 screens talaga ako. 3 monitor. Kaya lang parang mahirap din mag-multitask sa work. Iba pa rin yung parang naka-focus ka lang. Kaya, kung kailangan ko lang medyo mag-unwind, medyo lumayo-layo ng konti sa work, nagbabrowse ako ng konti. Ayan, cellphone na lang ginagamit ko. Tapos, minsan nag-ano ko parang, Sheena, tama na, sobra ka na sa browse. Back to work na. Kasi minsan diba, parang nadidistract ka na lang ng phone. So, yun lang. Parang ginawa ko na lang is, work, then konting libang, work, libang. Tapos, ayun na nga, with nature talaga. Kasi iba pag nag-work ka na ng nasa labas. Ayan. Init. Pupusot na talaga ako kasi ang init talaga. Oy guys, ito pa ha. Don't forget to use sunscreen. Especially kung dito kayo or sa labas kayo nag-work. Kasi, actually kahit nga nasa loob ng bahay, basta nakaharap ka sa monitor or yung may mga, tawag yung blue light, radiation, ganyan. Iba pa rin pag protected kayo with sunscreen. Lalo naman ako, nagre-retinol ako, kaya ganyan, diba? So, kailangan talaga may sunscreen ako sa face. Ano yun? Parang support? Oo. I-support yung manibela? Paano pag sa left sa Dapat mo na dito. Pwede na isa man. Ilang wire. Okay. Man, nagtaturn na, man. Kahit sa left. Pakita mo ayun. Pakita mo. Nagtaturn na daw. Di pa tapos. So, ayan, naka-charge na yung ating laptop. Tapos, eto, para mamaya, pag inabutan tayo ng mga bandang 5 PM or 5:30 to 6, ganyan, medyo malamok na. So, kailangan naka-ready na yan kasi talagang nakakatulong yan para hindi ako masyadong lamukin. Tapos, eto, nag-setup na rin ako ng, kita nyo, ilaw. Ayan. Pinalagay ko na kay daddy yan para kapag inabutan na ako ng dilim, may liwanag ako. So, talaga naka-setup. Tapos, ito, ayan, naglagay ako ng net at saka yung pinaka-lona para mainit dito kumbaga yung may araw pa rin, may direct sunlight pa rin. So, niligyan namin ng lona ni daddy. Tapos, nagdagdag pa ako ng added layer. Nagdagdag ng added. So, nag-add ako ng layer ng yung nabibili lang naman to sa mga Shopee, ganyan. Para medyo sala pa rin yung init. Kaya, dito hangin na lang. Konting init na lang. Pero maglalagay pa ako ng external fan para lang may support na hangin kasi like yung sa hita ko nagpapawis din siya. So minsan nagkakaroon ako ng mga butlig-butlig kasi So ang dami kong sineta po pero dapat kasi 'di ba laptop lang talaga. Pero kumbaga ito yung best setup na para sa akin na nag-fit dun sa lifestyle ko. O sige, ano yan? Dami kong kwento. Ano yan? Ayun, umiikot na daw. Diba? Natututo siyang maggawa ng mga toys. Ayun pa nga pala, so,
Ako kasi, medyo fast typer ako, and kapag sa laptop ako nagta-type, medyo hindi ako, yung gusto kasi may kapa, yung tak-tak-tak-tak, yung gano'n. May kapa akong ginagawa kapag keyboard ang gamit ko. Kaya, I use external keyboard, kinakabit ko sa laptop para dun ako hindi ma-abuse yung keyboard sa laptop. Kasi, di ba, mas madali magpalit ng external keyboard kesa yung keyboard ang masira sa laptop. Ganun. Tsaka mas mabilis ako mag-type kasi kapag sa external. At saka mouse, yan, may external mouse din ako. Yan, ganyan lang naman ang setup ko. So, mabilis lang naman yung process, lalo't kabisado ko naman, naka-ready na yung ilaw, nandito na yung may extension, nakakabit na, may waiting na yung table, di ko na inaalis, yung upuan, nandito kasi kahit umulan naman dito, hindi nababasa itong mga gamit ko. Kumbaga, inano ko na, sinet ko na siya na, ito na lang yung mga ilalagay ko, the rest nandito na. Kasi dati, from scratch talaga, ultimo yung table, kakabit ko yung, ilalagay ko, yung upuan, lalagay ko pa. Sabi ko medyo inconvenient. Kaya sinetap ko na siya ng ganito. Ayan. So kahit umulan siya dyan, mababasa yung floor, pero yung mga gamit, hindi. Okay. So mamaya didiligan ko rin. Ayan o. Didiligan ko. Babasain ko siya para malamig yung ambience. Ganyan. Yung kapag kabasa kasi yung halaman, medyo wet yung, parang malamig. Malamig yung paligid. Okay. Tayo ko daldal, no? Ano na? Pedal ng ganito, ma. Didikit ka doon. Okay. Grabe, oh. Kitang-kita talaga yung aking mga purging stage pa talaga ako. Sana gumaling na kasi ang hirap din parang kailangan mong takpan niya ng makeup, diba? Pag nagvi-video ka, gusto ko sana. Umaga kaya ako nag-retinol is para maggamot na rin talaga yan. Dati kasi mga pailan-ilan lang naman. Kaya lang napapansin ko, hindi natatapos din. Ngayon na nag-retinol pa ako. So, paisa-isa pa rin siya lumalabas. Kaya lang, medyo mas, umaga marami na yung lumabas. Kaya di ko alam kung itutuloy ko pa ba or i-stop ko. Pero sabi nga, normal yun na parang nilalabas yung mga nakatago na pimples mo. Pag ito, hindi umukay siguro by August, natapos sa August, ganyan pa rin. I have to reassess myself, you know. O kaya baka mag-consult na rin ako ng kasi honestly hindi ako nag-consult dito talaga ng ano tawag dito? Ano tawag doon? Sa mga facial, ganyan. Ako nag-consult ng doctor about this. Parang nag-try lang din talaga ako. Isang tube pa lang naman yung ginagawa ko na pang retinol. Tapos, pero nag-ready ako ng facial cleanser, moisturizer, sunscreen. Yun yung mga basic na kailangan meron ka, diba? So, yun, naka-ready yun. Tsaka isang retinol. Tinatry ko every night. Hindi na ako nangangati talaga. Kasi dati, medyo namula pa ako, ganyan. Tapos, ngayon, every night na ako naglalagay. Okay na ako doon. Yun lang talaga. Nilalabas niya yung mga pimples. And so far, dito lang. Dito mga konti-konti lang naman. Pero dito, yan. Madalas talaga sa baba. Tapos, ito bago lang yan. Ito, yan. Parang natapos na siya dito sa right face ko. Kasi hindi na siya ganong nagpo-produce. Yan, madali lang din gumagaling kasi yung mga pimples. Kung bagay ilalabas niya, then after a few days, okay na. Wala na ako ibang pinapahid dyan na pampagaling ng pimples. Parang hinahayaan ko lang si retinol yung gumalaw niyan. Tsaka yun, may moisturizer nga ako at sunscreen sa daytime. So, sa gabi lang naman ako nagpapahid. Ayan, eto bago lang. Tapos mukhang, para siyang cystic acne. Yung parang mataba, medyo malalim na masakit, ganyan. Wala na ako ipinapahid. So, I'm trying to trust the process. Sabi nga, diba, trust the process and see kung ano mangyayari. Yun pa nga pala, guys. May kukwento pa ako. Hindi ako nakaka-workout since nagbakasyon yung mga bata sa school. Siguro once or twice na lang ako nakapag-workout and then na-stop na ako. Kasi nga, nabago talaga yung aking body clock, guys. Kasi, natutulog ako halos nasa 2 AM. Maaga na yung 11 or 12 AM. Pero nakakatulog ako na sa 2 AM. Minsan 3 pa nga Kaya uminom na rin ako ng melatonin. Yung half lang naman. Parang binababaan ko lang yung milligram. Para lang pang kick, makatulog ako. Kasi parang, yun na nga, late ka na natutulog. Tapos, ang siste, late ka na rin nagigising. Kasi sa alam mo naman na wala namang parang hindi mo naman need gumising na maaga dahil wala pa naman papasok. Kaya parang sa akin, gusto ko, sana magkaroon na sila ng pasok. Kasi pag pumasok sila, alam ko mahihirapan talaga ako sa mga unang linggo kasi mag-a-adjust na naman ako ng body clock.
Pero, dahil ang gising mo na nasa 4:30 or 5 a.m. Or maaaring 4 a.m. na kasi yung panganay ko, malamang una siyang papasok or magre-ready. So, dahil maaga na silang gigising, ikaw syempre, mas maaga kang gigising to prepare. And dahil lahat sila papasok sa umaga, parang gusto kong gamitin yung opportunity na ulit na yon para makapag-workout. Kasi hindi ka na matutulog nun di ba, pagka pumasok sila, ratsyada ka na dahil wala ka ng antok nun. O ako wala na ako antok nun. So, ratsyada na ako para maggawain bahay, mag-prepare for lunch, yung mga ganyan. Kasi uuwi naman ng tanghali yung bunso ko para kumain. So, yung time na yon normally ginagamit ko yan para mag-workout. Mga starting 7 a.m. or 8 a.m. nag-workout na ako. No? Kaya ako talaga, pag kumbaga, pumayat, ganyan. Kasi nag-workout din ako. Tsaka, kasabay nun yung healthy diet. Ngayon, ginagawa ko is parang diet and intermittent fasting. Kasi, di ba, ang gising ko 10 a.m. or 10:30. Minsan, mag-11 pa nga. So, dahil na lang yan, parang lunch na lang halos. Hanggang 8. Naging IF tuloy ako. Yun lang, hindi na ako ganun nakakapag-workout. Or hindi ako nakapag-workout. Minsan, nagbabadminton ako with the kids. But the rest, hindi na rin. So, yun lang napansin ko talaga, sumasakit katawan ko. Kasi, wala na. Parang kapraso na lang ang daytime ko. Tapos, yung daytime na yan, madalas umaalis pa kami. Sa gabi, work na. Yun. So, yun lang. Parang na-excite lang ako na magkaroon na ng pasok para makapag-workout na ulit, di ba? Dahil kung daldal di pa ako naka-work, diba? Kwento lang ako ng kwento sa inyo. Parang na-miss ko lang din magkaroon ng sit-down video para makipagkwentuhan. Kasi madalas, diba, nagla-live tayo or gumagawa ng mga recorded videos for guidance. Masarap din yung nag-share ka ng totoong buhay na nagaganap sa akin. Ano nangyari? Okay. Okay. Oo, pang stand. Okay, very good, very good. O, yung assignment mo yung yung gulong, di mo pa nagagawa ng maayos. Tsaka yung kumon, nagpo-promote pa ako ng para sa course kasi meron na lang ako ilang slots left para sa mga mag-enroll for marketing automation. So, kailangan ko munang i-promote yun. So, honestly, ang daming ganap sa buhay ko. Kaya hindi ako gano'n nakakapag-edit. Tapos, madalas umaalis-alis pa kami ni husband. Which is, maganda rin naman kasi kaya nga ako nag-freelance, diba? Para hindi naman puro work yung ginagawa ko sa buhay ko, diba? Ayan. Okay, anyway. So, mamaya naman yung ibang kwento, diba? Ang dami ko na nakwento sa inyo. Halo-halo na yung bahala na kayo mag-digest. Parang nagano lang ako sa inyo. Nag-share ako ng mga chika sa buhay ko. Bahala na kayo maghati-hati ng mga ganap, diba? Okay, work na. Work, Sheena. Nabasa ako para hindi mainit. Yan o, lamig ng hangin. Pasama si Kat. Balita. Okay lang ang tungkol. So far, nasa ka na sa pag-aaral mo. Yung baon mo, bakit di na pinig ka pa dito? Kaya na? Lumilipad. Another lazy afternoon. The clouds covered in gray. Third coffee of the day. Almost fell asleep on Zoom. I yawn at the display. Third meeting of the day. But I can hear raindrops that dancing on the roof. It's like they're calling out, don't lose your youth. 'Cause I can stay inside and step away inside. Oh man, today just a little less Monday. So, may mga konti pang spider web. Tatanggalin na lang natin. Glue stick pala. Ayan, gawa ni Kian. Motor. Isang motor, sa isang bike. Tama ba? Motor and bike. Ayan, so, galing, di ba? Ayan mga kamamshi, ayan, nakakuha na ako ng unang bunga ng aking mulberry plant. And titikman ko na kung talagang matamis tong tanim ko. Kasi sa iba, sabi, baka mapakla, ganyan. So, tingnan natin. Tara, para siyang para siyang pasas, pero hindi maasim, matamis. Ay, sarap.
Ayan. Parang ubas na pasas. Ganon. Ito is... Patong dito ng chin, di baba. Patong lang. Okay, relax lang, magalaw. Okay, adjust din na lang ha. Magalaw din ha. Sarado maga. Alright, so just an update guys. Ito na po ang aking mini garden. Ayan na po. Pero until now, hindi ko pa po nalalagyan ng motor. Yung parang ano, para maging waterfall siya. Pero, yan na yung susunod na bibili natin. So, ayan. Ito na, malalago na yung mga plants ko. Yung nga lang mukhang kinakain ng ano, ng mga caterpillar. Ayan, buhay na buhay pa rin. So, kakadilig ko lang kasi binasa ko talaga para malamig dito sa aking pinagtatrabahuhan sa labas. Ay, wawalsing ko pa. And itong ano, binabasa-basa namin para hindi magkaroon ng kitikite. Nalagyan ko ng Clorox, ganyan. Pero pinapalitan ko rin ng water niyan. Ayan, eto nung bumagyo, yung parang umulan na sunod-sunod. Ayan, nag-bend na siya pa forward. So, tinalian ko lang. Pero kailangan ko pa rin nalagyan ng support para hindi siya magtuloy-tuloy na bumaba. Ayan, as you can see, ang daming bunga niyan. Para na nga siyang dalang hita. Kakukuha lang namin ng mga atis. Ayan. Hello, Mike Tess. Hello, Mike Tess. Hello out there in Philippine accounting land. Joe DeChara, CPA extraordinaire, coming to you live from BGC, Metro Manila, and it's good to be in the same time zone as Machina Santos here. I don't have a whole bio or anything. I'm gonna put Sheena on the spot because I don't think she's ever done this before. She's really nervous, and she made the mistake of telling me that. Yan, so nag-edit ako ng video and at the same time tumatawag yung asawa ko habang naglalaro sila dun sa parang badminton court. Ayan, ayaw na ma-live. Sabi ko, i-record mo na lang kaya i-live mo para makuha ko. Ayan, so kinaka-capture ko na lang ng camera. Inaano ko na lang, parang binibidyo ko nitong camera ko para meron, sabi ko pang memories kasi ayaw. Ayan. Another party, another Friday night, another talk that might turn into a fight. Too many faces you only see online, too many cases of faking by design. Wake up every morning just to go right back to sleep. Text everyone you already know you'll never meet. Dance alone around your room and get down to the beat. Wanna change the world, 21 and feeling old. Hey! Being young and engaged in the modern age, only seen on the screen.